Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So itiyatalakay pa rin natin yung mabuting pakikitungo ng mga mananampalataya sa mga anghel. At nasimulan na natin yung pagtalakay na marapat na ang mga mananampalataya itatrato sa mga anghel bilang kanilang mga kakampi at hindi mga kalaban. At ngayon, yung pang-apat na usapin sa pakikitungo ng mga anghel sa mga tao, al-malaikatu wal-kuffaru wal-fussaq. Ang mga anghel at ang mga kuffar, ang mga hindi mananampalataya, at ang fussaq. Ang fussaq, plural ng fasik, at sila yung mga maaring mananampalataya sila pero makasalanan. Makasalanan na yung kasalanan nila ay malalaking kasalanan na maaring bidaa o maaring kasalanan na pumipinsala sa kanilang kapwa-tao. Bawo, terorista. Ganun. So, nabibilang sila doon sa mga fussaq. Pero syempre, mapanganib ang kalagayan ng sino man na nasa ganitong antas. Kasi ang anumang uri ng paglihis mula sa matuwid na landas ay maaring patungo na rin sa shirk at kufur. Maaring patungo sa shirk at kufur. So sinasabi, wadahna fima sabaka mawqiful malaikati minal mu'minin. Nalinaw na natin ang katayuan ng mga mananampalataya o katayuan ng mga anghel sa mga mananampalataya. Kumbaga, ano ang trato ng mga mananampalataya sa mga anghel? Waqad ittadaha min khilali dhalika mawqifuhum minal kafarah. At naging malinaw mula sa mga batayan dito yung, kumbaga, antas din naman ng mga anghel sa mga kuffar. Kasi kung naintindihan natin yung antas ng mga anghel sa mga mananampalataya, yung kabaligtaran nun, yun din yung antas naman nila sa mga kuffar. Kasi sa Islam, yung ang mga kaida rito ay maaari nating unawain sa kabaligtaran din nito. Kung ano yung kaida, totoo rin ang kabaligtaran nito. Sa sinasabi, fahum la yuhibbunal kafara ad-dhalimina al-mujrimin. Kung paanong minamahal ng mga anghel ang mga mananampalataya, hindi minamahal ng mga anghel ang mga hindi mananampalataya, ang mga mapang-api, at ang mga kriminal. So dito yung dhalim, so palagi sa konteksto ng dhalim, naiintindihan natin ito na musyrik. Kasi ang pinakamatinding dhulm, ang pinakamatinding pang-aapi ay ang shirk. Kasi sa pamagitan ng shirk, tinatangka ng tao na apihin si Allah. Na iniugnay ng tao kay Allah ang pagkakaroon ng anak, pagkakaroon ng mga katambal, pagkakaroon ng karibal at iba pa. Kaya madalas yung dhalim, kapag natutukoy sa mga aya sa Quran, maaari itong maunawaan bilang makasalanan, pero syempre ang tinutukoy dito kuffar na makasalanan unang-una. Dhalim na kuffar. At yung mujrimin naman, ito yung mujrimin, so maaring ito na yung dito napapasok din yung mga kriminal na kabilang sa mga Muslim. Muslim sila pero sila namiminsala sa kanilang kapwa-tao, Musliman o hindi Muslim. Bal yu'adunahum wa yuharibunahum. So hindi nga sila minamahal ng mga anghel, bagkus ang mga anghel ay nakikipagdigmaan sa kanila at itinuturing nila ang mga ito, ang mga kuffar, ang mga musyrikin at ang mga makasalanan bilang mga kaaway. Tinuturing ng mga anghel ang mga ito bilang mga kaaway. Wa yuzalziluna qulubahum
Ang mga anghel, niyayanig nila ang mga puso ng mga kuffar, mga musyrikin at mga makasalanan, kama hadatha fi ma'rakati Badar wal Ahzab. Katulad ng nangyari doon sa labanan sa Badar na nakaramdam ng matinding kaba ang mga kuffar, na inilarawan pa nga ito ni Allah na yung kaba na ito ay parang yung puso nila ay tumalon na sa kanilang mga lalamunan, na parang nasa lalamunan na nila ang kanilang puso. Nangyari ito doon sa Badar at doon sa Ahzab. At dalawang digmaan nito, dalawang labanan na nanalo ang mga Muslim sa tulong ng mga anghel, alhamdulillah. Katulad ng natalakay na natin nung nakaraan, na napagtibay sa iba't ibang mga hadith na ang mga anghel ay dumalo sa mga labanan. Katulad doon sa Hunain, yung Badar, lalong-lalo na, at yung Ahzab. Wa nazidul amra huna tafsilan wa idahan bidikri malam nadkurhu hunak. Sasabi ni Sheikh rahimahullah, sa dito sa panibagong bahagi na ito ng pagtalakay, ay mas magdadagdag siya ng mga detalye at paglilinaw at iba pang bagay na hindi nabanggit sa naunang mga natalakay. Sa unang pagpapakita ng pagtrato ng mga anghel sa mga kuffar, yun nga, unang-una, inzalul adab bil kuffar, ang pagbababa ng parusa sa kuffar. So ang mga anghel ang pangunahing ginagamit ni Allah na kumbaga magpapadala o magpapababa ng parusa sa kuffar. At tuwing ang anghel ang ginagamit ni Allah, syempre, mangangahulugan na rin ito na ito ay iniutos ni Allah sa tindi ng kasalanan ng mga parurusahan ni Allah sa pamagitan ng mga anghel. Halimbawa niyan, yung Qaumul Lut, so bumaba doon yung mga anghel dahil sa tindi ng kanilang kasamaan. Doon sa Exodus, nung lumilikas sina Musa alayhis salam mula Egypt, so dumating nga rin doon ng mga anghel, na mula nga roon sa bakas ng anghel nakakuha si As-Samiri ng lupa na hinalo niya doon sa gintong baka. At syempre, naroon si Jibril alayhis salam at sabi niya na gusto niya na pasakan ng putik ang bibig ni Paraon nang sa gayon ay hindi siya makakapagsambit ng syahada. Pero nasambit nga ni Paraon, pero pinahintulutan niya ni Allah na mangyari para mapagtibay na walang saysay ang syahada. Hindi sapat ang syahada. At yun yung karagdagan pang dalil kung bakit yung palagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong sugapa sa da'wa, huwag kayong sugapa sa pagpapasyahada. Kaya si Paraon nga nagsyahada, walang saysay sa kanya, paano pa yung pinagsyahada nyo na wala namang saysay din. Okay, pinagsyahada lang, binidyohan, pinasa sa sponsor, pera na, tapos wala na, hindi na follow up. O kaya maaring pina-follow up mo, pero dahil yung tao, nagsyahada lang kasi nakulitan sa'yo, baga para matapos na lang yung usapan, sige, magmumuslim na lang para matapos na. So may ganun. So yun, sa kalagayan pa lang ni Paraon, ay patunay, matinding patunay na walang saysay ang syahada. Hindi totoo yung sinasabi nila, na sino man ang makapagsyahada, kahit syahada man lang, sabi nila, ay magkakaroon ng tsansa o pagkakataon sa araw ng paghuhukom. Walang ganun. Walang ganon. Sinabi yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mangangatwiran siya kay Allah para kay Abu Talib sa araw ng paghuhukom kapag nagsyahada siya, dahil maaring mamamatay na si Abu Talib at wala na siyang magagawang sala o iba pang mga gawaing pagsamba. Pero hindi ibig sabihin na kahit magsyahada si Abu Talib, kumbaga, o hindi ibig sabihin na basta magsyahada si Abu Talib at wala na siyang ibang gagawin sa mga gawain ng mga Muslim, ay garantiya na yun ng paraiso o kapatawaran ni Allah. Hindi sapat ang syahada. Hindi sapat ang syahada kahit kailan. O ngayon, halimbawa, sasabihin nila, paano yung sahaba na namatay dun sa Badar? Nagsyahada tapos hindi pa nakakapagsala.
Kakayakap niya sa Islam, tapos hindi pa nakakapagsala. Iba yun, hindi nga yun nagkaroon ng pagkakataon na magsala. Pero yung tao, 10 taon ng Muslim, o 10 taon na mula ng pinasyahada mo, tapos ni isang rakaan ng sala, hindi nagsala. Tapos kapag piyesta, andun kasama ng kuffar, nakikipiyesta o gumagawa ng mga gawain ng kuffar, at hindi talaga niya isinabuhay ang Islam, wala yun. Hindi may tuturing talaga nakabilang sa mga Muslim. At actually, yung kanyang pagtalikod sa Islam, kumbaga, kasi may tuturing nga siya murtad, di ba? Kasi nagsyahada, tapos hindi naman nag-practice ng Islam. Ang totoo niyan, hindi siya murtad. Hindi siya may tuturing na murtad dahil hindi naman siya talaga nag-Muslim in the first place. Hindi siya nag-practice ng Islam. Hindi siya yumakap sa Islam sa sarili niyang kagustuhan. Nakulitan lang siya doon sa mga ngaral o ano pa mang modus na ginawa sa kanya. So yung pagpapadala ng mga anghel sa mga kuffar upang parusahan sila ay dalil din o batayan na matindi yung kanilang kasalanan. At kumbaga, nagpapadala si Allah ng mga espesyal na magpaparusa sa kanila dahil espesyal ang kanilang kasamaan. So sinasabi, endama kana yukadibu rasulan min ar-rusul. Tuwinang pinasisinungalingan ng kahit sinong sugo sa mga sugo. O yasurru qaumuhu ala takdib, at nagpapatuloy yung kanyang nasyon o yung kanyang pamayanan sa pagpapasinungaling o pagtatanggi sa kanilang mensahe. Kana Allahu yunzilu fi kathirin min al-ahyani bihim adabahu wa kana alladhi yaqumu bit-ta'dibi ahyanan al-malaika. So lahat ng mga nagtakwil sa mga sugo ay pinarusahan ni Allah ng matinding parusa, at minsan ay mga anghel ang kanyang inuutusan na magpababa ng parusa na ito. So meron dito mga halimbawa na natukoy, kasi nga unang-una yung Qaumul Lut, yung nasyon ni Lut alayhis salam. At syempre sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangyari nga ito sa Badar, na napatay dito ang pinuno ng mga kuffar, sina Abu Jahal at yung iba pang mga kasama niya. Na kung tutuusin, actually mga namatay sa Badar, sila na yung pinakamatitindi sa mga kuffar ng Quraysh, sila na. Kasi yung mga nakalaban ng mga Muslim sa Uhud, sa mga sundalo ng Quraysh, nandun na si Abu Sufyan, naroon na si Khalid bin al-Walid, si Amr bin al-As. Lahat naman sila halos nag-Muslim na. Lahat sila doon ay nag-Muslim kalaunan sa Fathu Makkah. Pero ang pinakamatindi talagang dagok, kumbaga, sa Quraysh na kinamatay ng kanilang mga pinuno doon sa Badar. Sa nga, pinadala ni Allah ang mga anghel upang wasakin ang Qaumul Lut. Ihlakuhum Qaumul Lut. Pinadala sila ni Allah upang wasakin ang nasyon ni Lut alayhis salam. Ja'al malaikatu al-ma'muruna bi ta'dhibi qaum Lutin fi surati Syaban Hasan al-Wujuh. So ipinadala daw ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel na napag-utusan upang parusahan ang nasyon ni Lut. At dumating sila doon sa anyo ng mga kabataang lalaki na magaganda ang mga mukha. So mga pogi. Dumating sila doon sa anyo ng pogi. Kasi alam naman natin, di ba, matagal natin tinatalakay itong tungkol sa mga anghel. Maaari rin naman yung anghel kapag magpapakita sa tao ay mag-aanyo ng pangit o may kapintasan. Di ba? Katulad yung anghel na ginamit ni Allah para subukan yung yung may ketong, yung bulag, at saka yung kalbo. Yung pipi. Yung kalbo, di ba? Yung may ketong, yung bulag, at saka yung kalbo. Pero sa lahat ng na yon, yung tatlo, nagpakita yung anghel na ginamit ni Allah para subukin sila na may katangian nung dati nilang taglay na kapintasan. Nagpakita ito sa anyo na kalbo, na anyo na may ketong, o anyo na bulag. Pero dito sa Qaumul Lut, pinadala sila sa
magandang anyo. Wastadafahum Lut, at sila nga ay tinanggap ni Lut alayhis salam bilang mga bisita. Walam ya'lam qaumahu bihim, at hindi ito nalaman ng kanyang nasyon. Ngayon dito, may napansin lang ako dito sa pagkakasulat ni Sheikh Omar al-Ashkar. Ang bilang ng anghel dito, 2. So, ini-imply niya na 2 yung anghel na dumating kay Lut alayhis salam. Kasi suratu Syaban, Hassan al-Wujuh. Tapos sinabi niya, istadafahum Lut. So, 2 sila na dumating kay Lut alayhis salam. Ngayon nga, ito na rin yung sinasabi nilang mufassirin, nitong 2 na ito, na dumating kay Lut alayhis salam ay mismong sina Jibril alayhis salam at si Mikael alayhis salam. Silang 2 mismo na pinaka mauhusay, pinaka magagaling, pinaka malakas, pinaka makapangyarihan na anghel ni Allah. Sila mismong ipinadala upang wasakin ang kaum Lut. At ganito sila katindi na ang pinadala sa kanila ay ang anghel mismo o yung arkanghel mismo ang ipinadala sa kanila. So hindi alam ng kanyang nasyon na dumating yung mga pogi, yung mga papa dumating doon. Fadallat zawjatul Lut qaumaha alayhim. At ito na nga, paano nalaman ng mga bading na may mga pogi na bisita si Lut? So mula sa mga dalil, yung asawa ni Lut ang nagturo doon sa mga bading na mayroong poging bisita si Lut. So siya yung nagtraidor, kumbaga. Siya yung nagtraidor. Faja'u musri'in, at dumating doon na nagmamadali yung mga bading. At sabahan nila, lagi ko naalala yung ang mga bading iba sila kapag nalibugan. Kung yung lalaki may gusto sa babae, magdadalawang isip pa yun kung ihipuan ba niya yung babae o gagahasain niya. Pero yung bading hindi. Kapag may nagustuhan yun na lalaki, gagawin niya lahat. Sukdulang gamitan ka rin niya ng kanyang lakas bilang lalaki para maangkin ka niya. So delikado yung mga pogi. Ito si Rashid, parang lapitin ng bading to Kahit masuntok yung bading, tuloy-tuloy yun. Walang pakialam yun. Kasi matibay yung katawan nun, lalaki rin yun So iba yung iba kapag nagnasa ang bading. Iba yung nila. Black belter pa yung bading. Tapos nag-aral para jiu-jitsu. Yuriduna bihim al-fahisha. So nagpunta yung mga bading doon, gusto nilang gumawa ng kahalayan. Gusto nilang gawan ng kahalayan yung mga bisita ni Lut alayhis salam. Fadafa'uhum Lut. Pero ipinagtanggol sila ni Lut. Kumbaga, itinakwil niya yung mga bading, wahawarahum, at kinausap sila ni Lut alayhis salam, fa'abaw alayhi. Subalit sila ay tumanggi, sila ay nakipagtalo pa kay Lut alayhis salam. Fadarabahum Jibril bijanahihi. At ang naging tugon nga dito, yung nga ng mga anghel, at syempre dala na talaga nila yung utos ni Allah na wasakin yung mga bading. So sa pag nanarrate dito ni Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah, so hinampas daw ni Jibril alayhis salam yung kanyang pakpak, at kumbaga pinatama sa kanila yung kanyang pakpak. Fatama sa ayunahum, at sila'y nabulag, wa adhaba basraha, at yun nga hindi na sila nakakita. Na mula roon, sa pamagitan nun, ito na rin yung naging pagkakataon ni Lut alayhis salam at nung kanyang pamilya na makatakas. Kahit sa Bible, di ba, nababanggit to na mayroong 2 anak si Lut alayhis salam at naiwan yung kanyang asawa. Naiwan. Ganon din sa Quran. So merong ayah doon sa
Suratu Yunus, o Suratu Hud pala to. Suratu Hud, verse 77 to 81. So sinabi ni Allah, "Walamma ja'at rusuluna Luta, si'a bihim wadaqa bihim dar'a, wa qala hada yawmun asib." Nang dumating daw ang mga sugo ni Allah kay Lut alayhis salam. So yung mga anghel nga, tinatawag din sila ni Allah bilang mga sugo. Okay, so kung merong tao na sugo, merong anghel na sugo. Siyempre madalas ang ipinapadala talaga, katulad ng sinabi ni Waraka bin Naufal, ang An-Namus, si Jibril alayhis salam. So nang dumating daw ang sugo ni Allah doon sa mga tao, actually mga sugo, maraming anghel yung tinukoy dito ni Allah. Natakot daw o nalungkot si Lut alayhis salam para sa kanila kasi dumating na ngayong mga bading at gusto nilang gawan ng kahalayan yung kanyang mga bisita. At syempre pagdating ng mga bisita niya ay naunawaan na niya na ang mga ito ay anghel. Katulad nung nangyari kay Ibrahim alayhis salam, na-realize niya na anghel ang kanyang mga bisita. At nung nangyayari yon, nakaramdam siya ng lungkot sa kanyang sarili na nasabi na lamang niya ito ay araw na kahindik-hindik, kumbaga. Kasi kinakahiya niya yung nangyayari. Kinakahiya niya yung nangyayari na yung kanyang mga bisita ay babastusin ng mga bading. O kahit maaring hindi pa nga niya alam na anghel yung mga yun, kahit ang pagkakaunawa niya ay tao yung kanyang mga bisita. Halimbawa kung meron kayong bisita, tapos magpupuntahan yung mga bading sa bahay mo, may inis ka rin, di ba? At mahihiya ka, na iniisip mo na mapapahiya ka sa iyong mga bisita. Waja'ahu qaumahu yuhra'una ilayhi. At dumating daw sa kanya ang kanyang nasyon na nagsasabi o nagmamadali, sila ay nagmamadali patungo kay Lut alayhis salam. Wa min qabl, at nangyari na ito noon pa. Kumbaga, kaya kinakabahan si Lut alayhis salam para sa kanyang mga bisita dahil nangyari na ito dati pa. Kanu ya'maluna sayyi'at, na sila ay gumagawa ng masama. Yung mga bading na yun ay gumagawa ng masama. At nakalimutan ko yung aya, pero bukod doon sa kabadingan, meron pa silang ibang kasamaan. Meron pa silang ibang kasamaan. At doon sa aya nabanggit yung na bukod doon sa kanilang pagiging bading, gumagawa pa ng ibang krimen yung mga bading. Halimbawa, nang-hijack sila, nang-hold up, parang gano'n. Yaktaun at tarik. Sila daw ay nagnanakaw o nangunguha ng yaman ng mga tao ng puwersahan. At hindi na ito kakaiba sa bading. Kasi yung mga bading, kaya masisipag yung mga yan eh. Masipag magtrabaho yung mga bading sa totoo lang. Masipag yan mag-aral, masipag yan Kaya sa mga matataas na posisyon sa mga kumpanya, asahan mo bading yung marami sa mga lalaki doon. Kasi motivation talaga nila, kailangan nila ng pera para sila ay makapanlalaki. Kailangan nila ng pera. So maaaring ganito rin sila. So kailangan nila ng yaman para magawa nila yung kanilang bisyo. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Sinabi ni Lut alayhis salam, o aking nasyon, itigil na ninyo yan, narito ang aking mga anak, sila ay mas dalisay para sa inyo. Ibig niyang sabihin, pakasalan niyo ang aking mga anak at sa kanila kayo makipagtalik, hindi sa aking mga bisita. Yun ang tinutukoy ni Lut. Fattaqullaha wala tukhzuni fi dayfi. Katakutan ninyo si Allah at huwag ninyo akong ipapahiya sa aking bisita. Alaysa minkum rajulun rashid? Wala bang kahit isa sa inyo na rashid? So ibig sabihin ng rashid dito, matino. So yun ang rashid, dapat matino. So wala ba sa inyong kahit isa na matino? Actually yung rashid, 2 beses siya nababanggit sa Quran sa ganitong konteksto. Rashid ibig sabihin nagabayan o matino. At yung ar-rashid, hindi nga siya kabilang sa mga pangalan ni Allah. Dahil maaaring maintindihan din yung ar-rashid bilang naggagabay,
Pero hindi ngayon kabilang sa mga pangalan ni Allah. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Sabi ng mga bading, sabi nila, alam mo naman na wala kaming kailangan sa iyong mga anak na babae. Hindi namin sila gusto. Hindi namin sila gusto. Wa innaka lata'lamu ma nurid. Alam mo na ang gusto namin. Parang yung linya nila parang linya ng kontrabida sa pelikula eh. Ba? Alam mong ayaw namin yan. Ba? Alam mo naman ang gusto namin, ba't kami naparito? Hindi nila gusto yung mga anak ni Lut. Alam na ni Lut kung anong gusto nila. Qala law anna li, sabi ito ni Lut, qala law anna li bikum quwwa, kung meron lamang akong lakas laban sa inyo, o awi ila ruknin syadid, o kung meron lamang siyang masisilungan na haligi. Kumbaga meron lamang siyang mga tao na magpoprotekta kay Lut alayhis salam laban doon sa mga bading. Pero yun nga, doon kasi sa lugar nila, yung sa Bible, tinatawag itong Sodom at Gomorrah. Walang kamag-anak doon, si Lut alayhis salam. Parang si Ibrahim alayhis salam, doon sa lugar nila, wala silang kamag-anak doon. Sila lang talaga yung Muslim doon sa lugar nila. Kaya ito nasabi ni Lut alayhis salam. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbik. So dito, sinabi na ng mga bisita ni Lut alayhis salam, o Lut, tunay na kami ay mga sugo ng iyong Panginoon. Lan yasilu ilik, hindi ka nila malalapitan. Hindi ka nila malalapitan. Hindi ka nila mapipinsala. Yun ang sinabi ni nung mga anghel. At syempre, maaaring maunawaan na natin dito, si Jibril alayhis salam ang nakikipag-usap kay Lut alayhis salam dahil siya ang pinuno ng mga anghel. So sinabi sa tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah, وَذَكَرُوا أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ عَلَيْهِمْ. Karagdagang detalye sa tafsir, nababanggit ni Ibn Kathir rahimahullah na lumabas patungo sa kanila si Jibril alayhi salam. فَدَرَبَ وُجُوهَهُمْ خَفْكَةً بِطَرْفِ جَنَاحِهِ. At hinampas sila ni Jibril alayhi salam sa pamagitan lamang ng dulo ng kanyang pakpak. Sa dulo lang ng pakpak niya ang kanyang ginamit. Fatumisat ayunahum, at nasira ang kanilang mga mata, hatta kila garat bil kulliya. At may ibang nagsasabi na nawala talaga ang kanilang mga mata, nabura. Walam yabka laha mahallun wala athar. As in, wala talaga itong nakitang, kumbaga parang yung nasunog yung mga mata nila at nasarado na talaga yung parte na yun, bahagi na yun ng kanilang mga mata. Burado yung kanilang mga mata. Merong isang aya doon sa Suratul Qamar, verse 37, وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذَرِ. So merong aya doon, فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. So itinangka nila na ipahiya yung mga bisita ni Lut alayhis salam sa pamagitan nga nung pag-aalok sa kanila na gumawa ng kabadingan, kahalayan sa kanila. Kaya sinabi ni Allah, kaya binulag namin sila. Habang sinasabi sa kanila, tikman ninyo ang aking parusa at ang aking babala. So mismong sinabi doon sa Quran na binulag ang kanilang mga mata. Fatamas na ayunahum. Pero yung tamas na dito, mga hulugan din ito na binura. Binura. Kaya nga sa Arabic, yung pambura, ang tawag doon tamis. Pambura, as in pambura ng lapis, pambura ng notebook. So binura yung kanilang mga mata. Wafis sabahi ahlakahumullah. At sa sumunod na umaga, ay winasak na sila ni Allah. At dun sa aya, sa sumunod na aya, dun sa binasa natin kanina, dun uli sa Surah Hud, nagtapos kanina sa 81, ngayon sa 82, falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha. Nang dumating sa kanila ang aming utos, ay dinulot namin na ang ibabaw nila
ay maging ilalim nila. Na ito nga binibigyan ng kahulugan ng mga mufassirin na binaligtad yung Qaumul Lut. So, inangat yung lupa na kung saan ay naroon sila nakatira at ito'y binagsak pabaligtad. Wamtarna alayhim hijaratan min sijilin mandud. At pagkatapos itong ibaligtad, pinaulanan pa ito ng mga anghel ng mga bato na sijilin mandud. Itong sijil na ito rin yung parehong sijil na nandun sa Suratul Fil, yung ipinambato doon sa mga elepante. At kapag sinabing sijil, yung sinabi ko nung nakaraan, ito ay kumbaga matigas na bato, as in pinatigas ng apoy. Pinatigas ng apoy. Kaya nga, sa mga uri ng bato, so meron tinatawag na igneous rocks. So matitigas ang mga yon at yun yung ipinano sa kanila, ipinambato. At actually kahit yung ceramic, di ba yung ceramic na, may mga ceramic na matitigas, hindi yung pinggan So merong mga composite na ceramic, matitigas talaga. Matitigas sila, ginagawang body armor, ginagawang bulletproof vest, ceramic metal alloy. So ganun din, pinatigas sila sa pamagitan ng pag-init. Musawwamatun inda rabbika. Na yung mga bato na yun, nang bumagsak sa kanila ay nakahanay ng maayos. So ibig sabihin, ipinakita pa ni Allah yung kanyang kapangyarihan sa pagpaparusa doon sa Qaumul Lut na hindi randomly bumagsak yung bato. Kumbaga, nang bumagsak yung bato, naka-arrange pa ito ng maayos. Bilang pagpapakita ni Allah ng kapangyarihan. Actually, yung ganito, bigla ko naalala yung may nagtanong minsan bakit yung Amerika ng World War II, bakit yung binomba nila yung Hiroshima at Nagasaki, bakit hindi yung Tokyo? Ang sabi ng mga historian, kasi yung Tokyo nung panahon na yun, 1945, wasak na Wasak na yung Tokyo. Ilang beses na yung binomba ng mga Amerikano. Ngayon gusto nila ng syudad na intact, yung buo pa, para ipakita yung kapangyarihan ng atomic bomb na kaya talaga nitong patagin lahat ng tatamaan nito. So yun nga, pinili nila yung Hiroshima at Nagasaki na actually minor lang na mga city sa Japan, na marami pang nakatayong building para lang ipakita na kayang patagin ng atomic bomb yung dalawang city na yun. Kasi kung bobombahin nila, patag na, isasabihin ng mga tao, dati ng patag yan Dati nang wasak yung mga building dyan. Ngayon, kumuha sila ng ganong syudad. So, pagpapakita yun ng kapangyarihan ng atomic bomb, mas matindi ito. Kumbaga si Allah, winasak niya, tapos pinaulanan niya ito ng bato na hindi randomly bumagsak. Na ultimo, kahit isang piraso ng mga bato na yan na pinabagsak ni Allah ay nakaayos. At ito nga ay musawwama, ito ay markado mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma hiya minadh-dhalimina bibaid. At ang ganitong uri ng parusa ay hindi nalalayo sa mga makasalanan, sa mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah tungkol dito, sinabi ni Mujahid bin Jabbar, yung isa sa mga pangunahing mufassirin, sinabi niya, akhada Jibril Qaumul Lut min sarhihim wa durihim. Si Jibril alayhis salam, kinuha daw niya yung nasyon ni Lut alayhis salam, hindi lang yung mga tao yung kinuha niya, pati yung kanilang mga palayan, pati yung kanilang mga bahay, lahat-lahat. Kasama daw yung mga tahanan nila. At hindi lang yun, bimawashihim wa amtiatahum. Pati yung mga alaga nilang hayop at pati yung mga gamit nila, iniangat ni Jibril alayhis salam. Wa rafa'ahum hatta sami'a ahlas sama'i nabaha kilabihim. Iniangat sila ni Jibril alayhis salam ng napakataas na pagkakaangat hanggang sa marinig daw ng ahlus sama. Yung ahlus sama na ito, yung mga anghel sa langit.
Narinig nila yung pagkahol ng mga aso ng kaum Lut dahil iniangat sila masyado ni Jibril alayhis salam. Thumma kafa'aha. At ito ay binilagtad na nga ni Jibril alayhis salam. Wa kana hamluhum ala khawafi janahihi al-ayman. At kumbaga binuhat niya ang mga ito, yung lahat ng lugar na yun, kasama yung mga tao, kasama yung mga hayop, kasama yung mga palayan, sa pamagitan ng loob na parte ng kanyang pakpak. Kumbaga loob na parte ng kanyang, parang dinakot lang sila ni Jibril alayhis salam. So ito yung binabanggit sa tafsir, pero yung komento dito sa tafsir, walang hadith ang naiulat na ganito ang nangyari. Pero ito ang nababanggit sa kung anong naiulat ng salaf tungkol sa kung paano nangyari ang pagkawasak ng kaum Lut. Alhamdulillah. So ito ay nagpapatunay nga ng matinding parusa ni Allah, ay nagpapakita lamang ng matinding kasalanan ng mga pinarurusahan na yaon, at ang mga anghel ay ginagamit ni Allah para parusahan din ang mga kuffar. So tutuloy natin ito insyaAllah. Susunod yung pagsumpa ng mga anghel sa mga kuffar insyaAllah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.